Kinumpirma ni Yuo ang mga salita ni Chang. Naniniwala din siya kay Chang ng 100%. Ngunit iminungkahi pa rin ni Yuo sa kanyang senior na magpakita ng ilang tunay na aksyon upang patunayan ang kanyang sarili sa harap ni Miss Siyu, para hindi na pinaghihinalaan si Senior Cheng at handang gawin iyon ni Cheng. Baboliin niya ang kalasag para patunayan ang sarili. Sa kabutihang palad, nagdala siya ng isang kapaki-pakinabang na item, lalo na ang pag-overload ng isang secret model generator ni Senior Cheng sa pamamagitan ng generator, at dumiretso ito sa kalasag, na sinisira ang view ng kalasag. Nagulat si Yuo nang makitang may napakalakas na kapangyarihan ang gamit ng maliit na dala ni Cheng. Napakadali nitong nawasak ang energy shield. Pagkatapos ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat si Cheng, upang patayin ang tatlong tao na may misteryosong robe na nag-activate ng magic circle. Si Senior Cheng ay nagkaroon ng vote of trust na hindi na maaaring mabaligtad. Habang si Yuo ay nabigla nang makitang kayang patayin ni Senior Cheng silang tatlo sa maikling panahon lang. Nagulat pa nga si Missy nang makita ang kakayahan ng binata na kayang patayin ni Chang ang tatlong tao sa loob ng kalasag. Ipinaliwanag ni Cheng na kahit na ang Huangjiang Group ay hindi mapili sa mga nagbebenta upang maiwasan ang mga pag-atake gamit ang mga self-produced na armas, pumapasok sila sa likod na pinto ng mga armas at ari-arian na kanilang ibinebenta. Ang pinto sa likod ng mga armas at ari-arian na kanilang ibinebenta. At isang bagong generator ang ginagamit lamang bilang pinto sa likod para sirain ang shield cover. Ngumiti si Cheng at nagtanong, kung naniniwala na ba sila ngayon? Dahil sinabi niya ang lahat ng ganoong sikreto. Gayunpaman, biglang, nakatanggap si Senior Cheng ng napakabilis at malakas na pag-atake. Kakilakilabot na nasaksihan ni Yuo. Pagkatapos na sirain ang kristal, sinabi ni Yuo sa kanyang elder na nakalimutan niyang gawin ang pinakamahalagang bagay, nawasakin ang dugo ng demonyong kristal. Pagkatapos ay ipapaliwanag niya na kung ang kristal ay hindi nawasak, kung gayon hindi nila ganap na mapipigilan ang puwang sa kalawakan. Tanong ni Senior Cheng, sasabihin niya sana kanina para hindi siya mabigla. Sinabi ni Yuo na mas mabuti para sa kanya na sumali sa kanila dahil ang kahusayan sa trabaho ay maaaring mas mataas. At ngayon si Missy, wala na magsasabi. Tinapak ni Yuo ang balikat ni Cheng. Habang sinasabi din ni Yuo na naging alamat ng kanilang academy si Senior Cheng. Hiniling ni Cheng sa kanyang junior na huwag siyang masyadong purihin. Pagkatapos inanyayahan niya silang magpatuloy sa susunod na punto. Sa sandaling ito, naisip ni Senior Cheng na ang bilis ng espada ni Yuo kanina ay napakabilis na halos hindi siya makapag-react. Ngunit ang espada ay nakatutok sa kanya na halos tamaan siya, kaya nagtaka siya sa kanyang puso. Kung ano ang ibig sabihin ng attitude ni Yuo. Pero ayon sa kanya, hindi naman kasing sama ng tingin niya ang kanyang junior. Hanggang sa wakas, nakarating na silang apat sa third point. At ito na pala ang huling magic crystal, matapos nilang sirain ang shield at ang tatlong tao na nag-trigger sa crystal. Hiniling ni Cheng na lumayo ang lahat dahil sisirain niya ang kristal, bago sirain ang kristal. Naisip ni Yuo na may kakaiba. Masyadong madali ang lahat, maliban sa protection na takip. Nagtataka si Yuo kung totoo. Walang pangalawang panukalang protection. Magiging pabaya ba ang Old World Landing Church? Biglang napatay ng higanteng kristal ang tatlong misteryosong lalaki na nag-activate ng blood crystal kahit na nasa panganib ang kanilang kalagayan. Masayang tumawa ang tatlong dayuhang lalaki dahil pakiramdam nila ay tinawag sila ng Diyos at malapit na silang manalo na nakikita ang Diyos. Ang katawan ng tatlong lalaki ay sinipsip ng kristal ng dugo. Agad namang sinabihan ni Yuo ang iba na maghanda para labanan ang kalaban. Dahil ito na dapat ang huling pagpipilian ng lumang World King Landing Church sa huling sandali. Sa sandaling ito, ang mga katawan ng tatlong lalaki ay naging isang nakakatakot na higanteng halimaw, na nasa level 60 ang tatlong ulo ng halimaw. Ang tatlong ulo ng iba't ibang bagay ang sinasabi na isa sa mga kakilakilabot na ulo na aalisin niya ang lahat ng pumipigil sa pagpapakita ng Diyos. Humingi ng tawad ang isa sa mga ulo dahil hindi siya nakipaghiwalay hanggang sa nabigo siyang magdala ng Diyos sa mundong ito. Inutusan ni na Senior at Cheng na lumipat ang lahat. Ayon sa kanyang mga tagubilin, iminungkahi niya ang lahat na magtago sa likod ni Chang. Kailangan niyang i-distract ang halimaw. Tapos si Mayola ay dadali ng cellphone niya habang si Yuo at si Missy ay kailangan siyang tulungan. Pero napigilan ni Yuo ang plano ni Senor A. Cheng dahil napakalaki ng level difference nilang lahat.
Agad silang inatake ng halimaw at sinabing ang isang maliit na tao na naglakas loob na subukang hamanin ang sugo ng Diyos ay tinuturing na mayabang at karapat-dapat na bugbugin, kaya't si Chang ay natigilan sa pag-atake ng isang napakalakas na halimaw. Napagtanto na lang ni Cheng na ganito pala ang pag-atake ng isang level 60 monster. Dahil ang kanyang pag-atake ay mahina para sa isang atake lang. Ang katawan ni Chang ay naitapon ng sapat na malayo na nawasak ang kanyang sandata. Pagkatapos ay lumingon ang halimaw kay Siyu. Sa kabutihang palad, naharangan si Missy, nagawa ni Yuwo na maprotektahan ang kanilang mga katawan gamit ang kanyang espesyal na shield. Habang pinapanatili ang kalasag ng enerhiya, pinaalalahanan ni Yuwo si Miss Siyu na huwag mataranta at hawakan ng mahigpit ang kanyang sandata at hindi dapat maging mahina. Pagkatapos ay huwag umiwas sa oras. Labis na nagreklamo si Yuwo dahil hindi ganun katulan ang nilalang. Ngunit ang lakas nito ay masyadong abnormal at iba sa mga kalaban na nakasalubong niya noon. Ang energy shield ng View ay nawala ng malaking halaga ang enerhiya nito. Sa maikling panahon, napagtanto ni Yuwo na pagkatapos na sirain ng halimaw ang 10 layer ng energy shield, mayroon pa ring ilang attack power na maaaring ibigay ng halimaw. Hindi na comfortable si Yuwo kaya napaatras ng medyo malayo, dahil malamang na hindi na siya makakaligtas sa pag-atake ng halimaw. Binaba ni Yuwo si Missy para magkaroon siya ng higit na kalayaan sa pag-atake sa halimaw. Naisip ni Yuwo na dapat niyang baguhin ang depensa sa pag-atake upang magkaroon ng mas malaking pagkakataong manalo ayon sa kanyang karanasan. Sa ngayon, maaaring harapin ni Yuwo ang pagkakaiba ng 20 antas sa itaas niya. Hanggat hindi naiintindihan ng halimaw ang pattern ng pag-atake, malaki ang posibilidad na mapatay ang halimaw gamit ang mga kakayahan nito. Buong lakas ang pag-atake ni Yuwo, ngunit walang epekto ang pag-atake sa halimaw. Napagtanto ni Yuwo na ang halimaw ay napakahirap harapin, kahit na sa kanyang malakas na pag-atake, si Yuwo ay makakaharap lamang ng kaunting pinsala sa halimaw. Nakiusap si Missy kay Yuwo na umatras na lang. Dahil masyadong abnormal ang depensa ng elite monster, maging ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi maaring masira ang mga depensa ng halimaw. Ang halimaw ay nagpatuloy sa pag-atake kay Yuwo ng may napakalaking kapangyarihan. Sabi ng halimaw, hindi patatawarin ng Diyos ang mga taong nagkasala at tumakas ng ganoon. Nahulaan ni Yewo na ang nakakatakot na kakayahan ng halimaw ay malamang na nagmula sa kristal na mahika na sumasakop sa buong katawan nito. Ayon sa kanya, magulo ang halimaw. At si Yuwo ay naghagis ng pulang kristal sa ilalim ng mga paa ng halimaw, at pagkatapos ay sa isang iglap, isang energy shield ang nalikha upang harangan ang katawan ng halimaw. Nagalit ang halimaw at sinabing walang epekto dahil kaya niyang tiisin ang gayong kalasag. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay patuloy na nagsasabi sa Diyos na parusahan ang mga mapagmataas at mahihinang tao. Bago muling salakayin ni Senor Cheng ang halimaw, binigyan agad siya ni Yuwo ng espada na medyo matigas. Ipinaliwanag ng Yuwo na ito ay isang espada na kinuha mula sa mga kamay ng kapitan ng Black Tiger Army. At maaaring magamit ni Chen ang uri na yon kung gusto niya at sa opinyon ni Yuwo. Hindi isang matalinong pagpili ang tumakas. Dapat ay pinigilan nila ang halimaw ng kaunti pa at ginamit ang oras na magagamit upang malaman ang mga kahinaan nito at makabuo ng pinakamahusay na madiskarteng taktikang talunin ang halimaw. Habang nakatingin kay Yuwo, mukhang namangha si Senior Cheng. Hindi niya inaasahan na magiging mahinahon ang kanyang junior at naisip na ang kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ay higit pa sa senior na tulad niya. Sa isang saglit, naging abala si Mayola dahil naramdaman niya ang panghihina ng halimaw. Naging masaya si Yuwo dahil hindi niya inaasyan si Mayora na lagi siyang sorpresehin. Nagtanong si Yuwo kung saan ang kahinaan ng halimaw. Tumugon si Mayola na naramdaman niya ang magic power sa boss monster. Ang katawan ng monster ay tila dinadala ng napakalaking mahiwagang kristal sa kanyang mga balikat. Sa sandaling ito, malalaman ni Yuwo na mayroon talagang isang bagay na tila isang tumitibok na puso sa loob ng kristal, ngunit ang pinakabuod ng problema ay kung paano sirain ang napakalaking demonyong kristal na yon. Sinubukan ni Yuwo na tanungin si Wise tungkol sa kahinaan ng halimaw. Binigyan siya ni Wise ng isang mungkahi pagkatapos na dumaan sa masusing pagsusuri na kanyang isinagawa. Ibig sabihin, gamitin ang Blood Demon Magic Crystal na dati nang nakuha ni Yuwo, upang palakasin ang sandata at gamitin ang parehong katangian upang mabawi ang hardness bonus. Naunawaan kaagad ni Yuwo ang pinakamatalinong mungkahi ni Wise. Tulad ng ngipin laban sa ngipin na laban.
Susubukan niyang gawin ito. Nagsimula si Yuo sa paghiram ng weapon ni Missy, kahit na curious ang babae, binigay niya ito kay Yuo. Pagkatapos ay sinubukang baguhin at palakasin ang mga armas sa pag-agaw. Namangha si Ko nang malaman na may ganoong kakayahan si Yuo na agawin ang mga Wind Chaser na sinamahan ng Blood Demon Magic Crystal at nagiging uhaw sa dugo na Wind Chaser na maaari pang tumagos sa armor at sumipsip ng mga cellphone na may bilis ng pag-atake na tumaas ng 30%. Habang si Siyu ay napakasaya na makakuha ng bagong armas na maraming special effect sa oras na yon. Muling umatake ang mga halimaw at agad siyang nagtanong kay Siyu pwede nang mag-attack para makita ang epekto. Agad na nagpaputok ng baril si Ko. At ang halimaw ay nasaktan dahil ang bala ay maaaring tumagos sa depensa ngayon. At napabuntong hininga si Cheng dahil hindi rin makapaniwala na matagumpay ang gagawing iyon ni Yuo. Gusto niyang malaman kung paano ito nagagawa ng lalaki. Napagtanto ni Yuo na ang sandata ay hindi gaanong nakapinsala sa halimaw, kahit na ang halimaw ay malamang na makakabawi sa maikling panahon kung gusto niyang talunin ang halimaw. Alam ni Yuo na kailangan niya ng malakas na sandata, ngunit sa kasalukuyan ay wala siya nito, at inamin ni Cheng na mayroon siyang malakas na sandata dati nang pumunta siya sa black market, bumili siya ng ekstrang malay weapon para sa team, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang magagawa ni Yuo dito. At nagpadala si Cheng ng trade request para sa mga power gloves. Agad naman itong tinanggap ni Yuo. Sa kabilang banda, lalong nagalit ang halimaw dahil ang mga pag-atake ni Missy ay nagdudulot sa kanya ng sakit. Gayunpaman, nararamdaman ni Yuo na bumababa ang control effect na mayroon siya at agad niyang hiniling kay Cheng na tulungan siyang pigilan ang halimaw sa loob ng 20 segundo. At si Cheng ay agad na tumulong kay Missy. Sa kabilang banda, si Yuo ay nakatanggap ng power gloves mula kay Cheng. Agad na humingi ng 2 beses na maghanap ng mga item na maaaring magamit upang madagdagan ang kapangyarihan ng mga guantes. Bakit nahanap agad na nagtataka si Yuo? Ang mga power gloves ay maaaring ipares sa isang micro-rocket propeller na karaniwang ginagamit upang baguhin ang mga kotse o eroplano at ito ay nasa koleksyon ng punong guro. Hindi inaasahan ni Yuo na may ganoong modified item. Dagdag pa, ang punong guro ang may gusto sa mga bagay tulad ng karera. Hindi inaasahan, ngunit wala na siyang oras para magreklamo pa at kinailangan niyang mabilis na pagsamahin ang 3 bagay na ito sa dugong demonyong magic crystal. Lalong nagalit ang mga halimaw at patuloy na sinubukang salakayin si Siyu at lalong nahirapan si Cheng. Dahil hindi niya kayang sabayan ang bilis ng halimaw. Kung magpapatuloy siya ng ganoon, malapit na siyang maubusan ng enerhiya at agad na tinanong ni Cheng si Yuo. Kung handa na siya, kailangan pa ni Yuo ng kaunting oras at nang biglang may umatake sa espada ng halimaw. Sa wakas ay bumalik si Yuo na may dalang bagong sandata at sinabi kay Chang na maganda ang kanilang ginawa. At ngayon ay kanya nang sasalakayin ang halimaw. Sa oras na iyon, natakot ang halimaw at maaari lamang humingi ng tulong sa mga Diyos. Nataranta ang halimaw dahil biglang naging napakalakas ng atake ni Yuo. Nag-aalala ang mga halimaw na maaaring sirain ni Yuo ang kanilang magic crystal. Habang si Yuo ay umatake pa rin ng may kumpiyansa. Ngayon ang halimaw ay walang silbi sa kanya maliban sa pagkakaroon ng mga puntos ng karanasan. Wala rin siyang sasabihin kahit kanino. Natural na inakala ng halimaw na si Yuo ay mayabang. Siya ang batang pinili at biniyayaan ng mga sinaunang Diyos, kaya hindi siya maaapektuhan ng isang maliit na batang tulad ni Yuo. Naramdaman ng halimaw na kailangan lamang nitong bigyan ng seryosong pansin ang kanyang depensa, at pagkatapos ay walang makakasira sa depensa nito at pagkatapos. Noon ay muling umatake si Yuo at tinamaan ng halimaw para sa kanya. Anuman ang ginawa ng sinaunang Diyos ay walang epekto sa kanya. Si Yuo ang isang bagong Diyos. Mas nagalit ang halimaw dahil ininsulto ni Yuo ang Diyos. Naglakas loob si Yuo na i-claim na siya ang bagong Diyos, at sa makatuwid ay dadalhin niya ang parusa ng 10,000 arrow. Noon umatake ang mga halimaw. Ngunit ang bawat nasa paligid ni Yuo ay hiniling sa lalaki na manatiling nakatutok dahil sila ang mag-aalaga sa mga palaso. Naantig ang damdamin ni Yuo sa ugali ng kanyang kaibigan. Pinaalalahanan silang muli ni Siyu na ang kanilang pag-asa ngayon ay kasinungalingan lamang mula kay Yuo, at siya lamang ang makakasira sa mga depensa ng halimaw. Kaya hindi niya dapat sayangin ang kanyang lakas sa maliit na bagay. At agad na kinumpirma ni Cheng na tinanong si Ko kung sino ang aatake sa mga halimaw ng buong lakas, dahil lahat sila ay umasa kay Yuo.
Mabilis na nabawi ni Yuo ang kanyang espiritu at determinado siyang wakasan ang mga bagay nang mabilis niyang sinubukang atikihin si Wu. Sinong mag-aakala na naharang ang kanyang atake? Nagulat si Yuo dahil napagtanto niya na ang halimaw ay protektado ng God Realm na isang level 60 magic barrier. Ang halimaw ay muling nagsalita ng may kumpiyansa na maaari sirain ni Yuo ang kanyang magic crystal. Ngunit imposible para sa kristal na protektado ng God Realm. Napansin kaagad ni Yuo na ang 2 sa 3 ulo ay patuloy na nagbubuga ng spell, at nangangahulugan yun na ang magic barrier ay patuloy na magre-recharge. Ang nakakainisan ni Yuo. Dahil hindi pa rin sapat ang lakas niya na umabot sa ganoong antas para labanan ang mga halimaw. Sa kabilang banda, ang mga babala ay patuloy na tumunog dahil si Yuo ay patuloy sa mga pag-atake na labis na maaaring magdulot sa kanya ng labis na karga. Natawa ang halimaw dahil alam niyang walang silbi ang idadagdag ni Yuo. Walang makakapasok sa kanyang ganap na depensa. Lalong naiinis si Yuo dahil dapat sa simula pa lang ay inatake na niya ang puso sa kanang balikat ng halimaw. Pinagsisihan ni Yuo ang kanyang katangahan. At si Yuo ay tuluyang na-overload na nagpatuloy sa pagbaba ng kanyang stamp ng halaga sa natitira pang 30 segundo. Nang makita ng halimaw si Yuo na walang magawa ay natural na naging masaya. Kumpiyansa ang halimaw na ang depensa nito, na tumanggap pa ng papuri mula sa mga pari, ay hindi masisira ni Yuo. Makikita ng halimaw na lumalaban kay Yuo ngunit siya ang unang natamba. Gustong malaman ni Yuo ang tungkol sa pari na pinambante sa kanya ng halimaw sa pakiusap ng mundo. Gayunpaman, sinubukan ni Yuo na muling tumuon sa pagsira sa depensa ng halimaw kung hindi man lang niya matatalo ang halimaw na yun. Paano niya magagawang talunin ang sinaunang Diyos sa hinaharap? Naramdaman ni Yuo na kailangan niyang gumamit ng ganap na lakas para pigilan ang bilis ng pagbawi ng magic barrier ng halimaw. Agad siyang humingi ng tulong kay Wise para maghanap ng mga gamit na magagamit para mabilis na lumakas ang kanyang lakas. Gayunpaman, humingi ng tawad si Wise. Dahil wala siya kahit na ang pinakapangunahing mga pagpipilian ay wala talaga. Naisip ni Yuo ang tungkol sa gayuma ng lakas at agad na inalam kung maaari niyang ubusin ito. Nang gayon maaari niyang madagdagan ang kanyang lakas. Agad namang tinanong ni Yuo ang kanyang mga kasama kung sino ang may dalang potion na maaaring nagpalakas sa kanya. Dahil kailangan niya, at agad namang humingi ng tawad si Cheng dahil wala siya nito, bagamat marami siyang binili noon. Hindi nila dala ang mga strength potion. Wala rin si Mayola pero mayroon siyang jewelry potion na inaalok kay Yuo. Hiniling din ni Yuo kay Missy kung meron siyang potion magbabayad agad si Yuo kung mabigyan siya ni Missy ng gayuma ng lakas. Agad na ibinigay ni Missy ang gayuma at sinabi na hindi na kailangan ni Yuo na makipag-usap sa akin tungkol sa pera. Dahil ang bagay na nag-aalala sa kanya ay ang mga epekto na ibibigay ng gamot. Ang strength potion ay isang Hercules magic potion na nagpapataas ng strength attribute ng 300% sa loob ng 1 minuto. Ngunit manghihina ang gagamit ng 2 oras makaraang gamitin ito ng user pagkatapos ng epekto. Habang si Yuo, na napansin ang mga side effect, ay nag-aalala rin dahil maaari niya itong ikamete. Nagtanong si Yuo kay Yuo kung wala ba siyang balak na iligtas ang pamilya niya dahil pagkatapos ng laban, dahil mawawalan siya ng lakas, wala na siyang magagawa para ipagtanggol ang pamilya niya. Gayunpaman, agad na ininom ni Yuo ang power potion na may shock seal. Naiinis si Yuo dahil hindi man lang pinakinggan ang mga salita niya. Mukha namang confident si Yuo sa kanyang ginagawa. Inamin ni Yuo na tatalakayin niya ang tungkol dyan mamaya. Dahil kung hindi niya malalapasan ang kritikal na panahon na ito, hindi na sila makakapag-usap pa tungkol sa kahit ano magpakailanman. Pagkatapos ng lahat, naniniwala si Yuo na ligtas pa rin ang kanyang pamilya doon. Biglang naramdaman ni Yuo ang pagbabago sa kanyang katawan. Napansin din ng mga halimaw ang pagbabago kay Yuo. Naramdaman ng halimaw na kailangan itong kumilos kaagad, ngunit bago pa ito magkaroon ng oras para kumilos. Paulit-ulit itong inatake ni Yuo. Nasasaktan ang halimaw, ngunit kahit na si Yuo ay mahusay na ang lakas. Napagtanto ng halimaw na ang pag-atake ni Yuo ay napakapabaya. Noong mga panahong iyon, agad na pinagaling si Mayola ang HP ni Yuo. Gayunpaman, hindi siya masundan ni Mayola dahil sa mabilis na pagbaba ng HP ni Yuo. Sa kabilang banda, ang mga halimaw ay nagsimulang makaramdam ng labis kay Yuo na ang mga pag-atake ay masyadong mabilis, kaya ang bilis ng kanilang pagbawi ng hadlang ay hindi makasabay.
Gayunpaman, si Yuwo ay kasalukuyang walang gaanong HP hanggat nakikita ng mga halimaw ang pagkakataong i-unlock ang depensa at pagkatapos ay bigyan si Yuwo ng isang nakamamatay na suntok upang manalo. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na ang Realm God ng halimaw at agad na inaatake ang kanilang mga puso. Nag-hysterical ang boss monster dahil sa napinsalang natamo sa puso kahit na natanggap na niya ang pagpapala ng Diyos. Natalo man ang halimaw sa huli, sinabi niya kay Yuwo na huwag masyadong ma-excite. Kahit manalo ka man ay hindi niya mapipigilan ang pagdating ng mga sinaunang halimaw na lalamon sa kanya. Samantala, tumawag para sa Landing Church of the Kings of the Old World ng isa pang pinuno ng Monster Beast. Sinabi rin na mas maraming miyembro ng kanilang simbahan ang darating pagkatapos ninyong magustuhan ang lalaking iyon, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan ay mamamatay ng malungkot. Habang si Yuwo ay hindi kumbinsido sa kung ano ang sinabi ng halimaw. Hindi yun mangyayari sa kanya o sa sino mang iba pa, ayon kay Yuwo, dahil siya ang sisira sa buong simbahan ng Old World King's Landing. Nang makita ang pagkatalo ng halimaw at si Yuwo ay nagtagumpay, lahat ay naghiyawan. Nagpuri sila sa ang mga kahangahangang kakayahan ni Yuwo. Bilang kapalit, nakakuha din si Yuwo ng 200,000 XP points at 50,000 gold. Bukod doon, kinuha din ni Yuwo ang ilang mga bagay na pag-aari ng mga monsters tulad ng strengthening material, hardened magic, crystal level 60 skilled book, God's domain at summon magic crystal calls of the new god. Sa oras na iyon, si Yuwo naging ganap na sa isang mahinang estado sa loob ng 2 oras. Naganhawahan ang kalooban ni Yuwo na tapos na ang lahat. Ngayon ay nagtatanong siya kung ano ang susunod na gagawin sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Inaakala ni Yuwo na kailangan niyang umasa kay Cheng, Ko, at Maiola. Pero sobrang mali ang pakiramdam. Habang nakahiga pa rin si Yuwo at tumayo naman si Cheng at mukhang handang umatake. Si Ko at Maiola na mabilis na namagitan. Agad tinanong ni Ko kung ano ang nangyayari kay Changua. Ang babaeng pinaghihinala ang isang Zoro ay sa wakas ay lumitaw sa kanila. Sa kabilang banda, tinanong din ni Maiola kung ano ang nangyari kay Chang at ipinaalala sa kanya na si Yuwo ay kaibigan nilang lahat at hindi siya dapat saktan ni Chang. At si Chang, na para bang hindi niya naintindihan ay agad niyang ibinaba ang kanyang espada. Sinabi niya sa 2 babae na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan lamang. Nawalan nga siya ng kontrol, ngunit hindi sinasadya ang lahat. Hindi kailangang magpanik ang mga babae. Hindi ka rin agad naniniwala si Ko ng ganun-ganun lang. Kahit na inisip ni Chang na si Yuwo ay masyadong matalino at si Ko ay stupid. Hindi pa rin maniniwala sa kalokohan ni Chang. At pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cheng na lahat sila ay humarap sa pagsubok ng buhay at kamatayan. Kaya bakit ang lahat ay nagdududa pa rin sa kanya? Nagulat na lang si Cheng nang makita si Yuwo nag-uumapaw ng lakas na ipinakita kanina. At si Cheng ay walang anumang masamang intensyon. Pero kahit may balak ni Cheng pumatay, hindi ako mapipigilan ni Siyu o ni Maiola na puro magagandang babae. At lumapit si Cheng para tulungan si Yuwo na makatayo. Tiyak na malugod na tinanggap ni Yuwo ang tulong dahil hindi man lang siya makalakad. Gayunpaman, si Maiola ay pinupuri pa rin ang pambihirang nagawa ni Yuwo. Kahit sino pa na nakahiga at walang malay, ngunit si Yuwo ay kaya pa ring tumayo at maglakad. Ang lalaki ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Sinabihan ni Yuwo si Maiola na wag na masyadong magtaka dahil epekto lang yun ng regular na pag-practice niya. Ganun din kay Siyu, na wag masyadong kabahan at naging magkakaibigan na sila Cheng at ang iba pa. Kaya hindi na kailangang maghinala sa isa't isa at mas kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. At syempre, pumayag si Cheng. Samantala sinabi ni Wise na si Cheng ay napuno ng itim na spectrum na nagpapakita ng buong intensyon na pumatay, ngunit ang layuning iyon ay walang direksyon. Hindi rin alam ni Wise kung kanino itinuro ang pagpatay na layunin kung kay Yuwo ba o sila.